Marcos resignation kumalat. Ready na si VP Sara sa presidency. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Switch Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Switch Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kontrobersyal at pinag-uusapan ang paghingi ng extension ng 5 araw mula sa Solicitor General upang makapagpaliwanag sa kanilang komento sa 2025 National Budget Petitions. Pero bakit Humingi ka ng naman 5 araw hihingi na pa extension? ng extension at 5 araw pa kung wala namang kababalaghang ginawa sa BICAM? Pumukaw naman. Oo, di ba? Kung talagang wala ka naman talagang kalokohan na ginawa o wala naman talagang sabit na ginawa, pwede mong harapin yan ng ura-urada. Hindi mo nga pwedeng isnab-isnabin lang yan eh. Siyempre pera ng taong bayan yan, dapat rekta kagad sinasagot mo yan. Dahil pangalan mo yung masisira sa taong bayan, lalong-lalo na. Di ba may mga na-involve na politiko dyan. Kailangan talaga isagutin mo talaga ng rekta yan, ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit nangyari yung mga ganyang bagay. Ngayon, sabi nga ni Robin Switch Showbiz, bakit humihingi pa kayo ng 5 araw na extension? Diba? Imbis na kung ano talaga yung araw na binigay, o yan na lang. Ano ba, meron ba kayong paghahandaan? Meron ba dapat anuhin? Eh baka naman yung isasagot nyo, isusulat nyo pa sa loob ng 5 araw. Diba? Kasi kung talagang wala kang ginagawang hindi maganda, kung ano ang magiging tanong sa'yo, kung ano ang magiging investigasyon sa'yo, kung ano ang magiging ano sa'yo, kaya mong sagutin ng dire-diretso. Diba? Kung talagang ikaw ay inosente at walang ginagawang masama. Hindi mo na kailangang humingi pa ng extension. Kasi magiging silbing tanong lang yan eh. Yung 5 araw na extension na yan, para saan? Maghahanda kayo? Para saan? Ano yung paghahandaan nyo dyan? O busy ba yung tao na iimbestigahan? O busy ba yung taong aanuhin? Diba? Para humingi ng 5 araw na extension? Diba maraming tanong eh? Diba? Hahaba lang ng hahaba. Ng atensyon ang post na Optic Politics na kung saan is Sara prepared for a Marcos resignation? Aba? Are we prepared? Dahil nahihirapan na nga ang Marcos administration kung papaano magpapaliwanag sa 2025 national budget. Totoo nga ang sinasabi ni Vice President Sara. Walang alam si BBM pagdating sa national budget. Sabi nga ni Sara, si Marcos Jr. ay walang alam maging presidente. And the 2025 GAA is proof. If President Marcos Jr. truly only knows how to be president, as Sara Duterte pointed out, then the budget process should have been quite simple for him. The image highlights 2 key documents that should have been on his radar. Number 1, the National Expenditure Program or NEP. His administration's wish list outlining the government's spending priorities. This document then undergoes scrutiny to ensure that the country can actually afford his wishes. 2. General Appropriations Act, the final version that lands back on his desk for approval after rigorous deliberations. At this stage, any competent leader would have asked for a variance report, a basic comparison of what changed from the NEP to GAA, and more importantly, why those changes occurred. Had he exercised even this minimal level of diligence, we wouldn't be witnessing the current chaos, with government officials, agencies, and lawmakers scrambling to petition the Supreme Court for answers. Instead, it seems we're left with a presidency that simply signs off without asking questions until the consequences start knocking at the door. Tama nga naman, bakit pahihingi ang Solicitor General ng 5 days extensions for filing ng kanilang comment sa 2025 national budget petitions kung wala silang tinatagong baho? Samantalang nagbigay naman ng komento at reaksyon. Napakalabo naman kasi. No, parang hihingi ka pa, para saan pa yun? Bakit? 'Di ba? Si Madarahog
sa nangyaring rally sa Cebu ng dating Pangulong Duterte. Iba pa rin talaga ang Duterte. Kahit nawala na sa termino, dinudumog at dinudumog pa rin kahit saan. Tuluyan ang nawalan ng gana ang taong bayan kay BBM. Oy, nakikita ko nga, no, sa mga videong lumalabas, no, talagang dumadaan si BBM, halos yung init dati nung 2022, na halos kahit kalahati lang siguro ng mukha ni BBM yung lumabas, nagsisigawan na yung mga tao eh. Halos hatake na si BBM, halos nagkasugat-sugat na yung kamay ni BBM, kulang na lang masira yung damit ni BBM pag hinahatak ng mga tao. 'Di ba? Talaga ang daming tao talaga na gumaganon sa kanya. No, ngayon talaga is hindi mo na makita yung mga dating ginagawa sa kanya ng mga tao. Yung attachment niya sa mga tao is nawala na. Hindi na natin maramdaman, hindi na natin makita. Sa mga videos pa lang is nakikita mo na parang dumadaan lang siya na parang hangin sa harapan ng mga tao. Na parang ano lang, yung parang ano lang sila, yung, uy, yung presidente oh, kita mo. Dumaan oh, kumakaway. Parang gano'n na lang sila eh. 'Di ba? Wala na yung init dati. Pero nakita ko, yung kay VP Sara nga lang talaga, no, nung sa Cebu noon, talagang halos pagkaguluhan si VP Sara talaga. 'Di ba? Magkaiba, iba talaga eh. 'Di ba? Iba talaga yung Duterte tsaka ano eh, magkaiba. So, ibig sabihin, kung gano'n na yung nangyayari kay BBM na parang yung mga tao is parang nanlalamig na sa kanya, tapos sinasabing malakas yung kanyang ano, yung kanyang slate sa senatorial, para kasing napaka-imposibleng isipin eh. Na ganun, malakas sila, parang ganyan. Pero bakit mismo si BBM parang wala na masyadong attachment sa tao, hindi na katulad ng dati. Tapos yung mga react, may mga haha react, angry react. 'Di ba? May mga nakikita tayong ganun. 'Di ba? Kaya hindi ako naniniwala sa survey talaga eh. Kung nagiging number 1 man yung mga senador niya, gusto ko talagang makita talaga yung resulta na yan sa eleksyon talaga. 'Di ba? Kaya ako nanonood ako ng mga survey doon sa mga kalye survey. 'Di ba? Sa YouTube, sa mga ano, doon ako nanonood. Mas pinaniniwalaan ko pa yun kaysa mga survey na nakikita ko. Kayo mga katunay, saang survey kayo nanonood? 'Di ba? Sa Marcos administration, kaya't ang nais na lamang muli ng taong bayan ay makabalik ang mga Duterte. Narito ang full video, panoorin natin. Iba pa rin talaga yung Ayun. PRRD, ano? Talagang dinumog Ayun, pa syempre bago natin simulan ito, bago natin simulan ito, ayan nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na mapapanood natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Madara Hug. Ayan, syempre supportahan natin yan mga katunay, ipagpatuloy natin. rin siya sa Cebu hanggang sa airport. Oh. Yung mga nagtatrabaho sa airport, nakita niyo yung mga footages, di ba? Nakita niyo yung mga social media post. Talagang sinisigaw pa rin yung pangalan niya. Iba pa rin, walang makakatulad. Hindi na siya pangulo, hindi na siya makalakad ng mabilis katulad ng una. Wala na yung tikas niya. Yun yung sinasabi natin. Yung init pa rin ni PRRD sa mga tao is hindi nawawala. Yun yung sinasabi ko kanina na nawala na sa mga taong sumuporta o bumoto kay BBM nung bago mag-eleksyon. 'Di ba? Yung init na yun nawala. Ngayon kay Tatay Digong, hindi pa rin nawawala yung ganung senaryo sa mga tao. No? Pinapakita pa rin ng mga tao kung gaano pa rin, no, na naging maayos ang Duterte sa paglilingkod niya sa mga tao. No, talagang sinisigaw pa rin yung pangalan nila, yung apelyido nila. Talagang inaano sila ng mga tao. Napakalayo sa nangyayari kay BBM ngayon. Kayo, wag na tayo magbulag-bulagan, wag na tayo magtanga-tangahan. Alam ko sasabihin ng iba, wala, edited yun. Halos lahat pare-pareho yung video na yun na ganun ang nangyayari, na halos parang hindi na siya wini-welcome ng ibang tao. Na malayo ang nangyayari, 'di ba? Malayo yung nakikita natin sa nangyayari ngayon sa mga Duterte. Kapag ang mga Duterte ay nagpupunta sa mga lugar-lugar. Kanyang pagtayo at pagsasalita, bumabagal na siya. Pero yung tao, mahal pa rin siya. Oo. Can you imagine? Mantakin mo nga hindi lang yan. May mga tao pa, no, na nakikiusap
na muli siyang tumakbo bilang presidente. Pinababalik pa siya sa posisyon niya. Ang daming administrasyon ang dumaan, maraming presidente ang dumaan, pero hindi nire-request ng taong bayan na magbalik uli bilang presidente yung presidente na natapos na ang termino. Si Tatay Digong lang talaga ang nire-request ng mga tao na muling maging presidente ng bansa natin. Anong nagiging katwiran nila para maging maayos ang bansa uli? Ang laki ng pagtitiwala na binigay ng mga tao kay Tatay Digong. Sayang nga lang biglang pumasok yung pandemic. Kung hindi pumasok yung pandemic nun at nakumpleto ni Tatay Digong yung 6 na taon, malamang ko malaki yung nagawa niya sa Pilipinas 'Di ba? Kaya parang nakulangan pa tayo kasi kulang yung yung 6 na taon na yon kasi yung buwisit na pandemic na yan pumasok pa. 'Di ba? Syempre doon na tinuon ni Tatay Digong yung yung isip niya para matulungan tayong lahat. Kaya talagang hindi mo talaga masisisi ang administrasyon ni Marcos na medyo mapraning ng konti. Dahil matanda na nga, mabagal na nga, pati pagsasalita, mabagal na rin, ang dami pa rin naniniwala. Iba talaga yung Totoo tao yan. na nagsilbi at naramdaman ng mga tao kung gaano kasinsiro na magbigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Hindi nakakalimutan ng mga Pilipino yan. Iba talaga. Hindi ayuda, hindi yung pamimigay at pamumubundang pera ang solusyon para ikaw ay paniwalaan at ikaw ay sundin mga tao. Ang liderato. Panahon ni Duterte, ilan lang ang ayuda. Karamihan doon pag may mga kalamidad lang. Hindi katulad ngayon na Hindi kasi sinanay ni PRRD yung mga tao nun sa pagtanggap-tanggap ng mga ayuda. Dahil nga syempre matuto tayong magsikap. Nagbibigay ng mga programa na lang para ang mga tao ay maghanap buhay, may pagkakitaan. 'Di ba? Kumbaga nagbigay na lang siya ng mga ayuda doon sa mga emergency use. Gaya nung pandemic din, 'di ba? Doon kinailangan talaga. Ngayon sinasabi nila yung pandemic daw ay sinamantala ni Tatay Digong. Sinamantala daw niya para mangurakot si Tatay Digong. Wow. Kung si Tatay Digong ay nangurakot ng mga panahon na yon, malamang lahat tayo dito wala na. 'Di ba? Namatay na tayo sa gutom. Hindi sa pandemic. 'Di ba? Pero hindi tayo pinabayaan ni Tatay Digong. Kaya hindi rin ako naniniwala dun sa taong nagsasabi na sinamantala ni Tatay Digong yung panahon ng pandemic para mangurakot si Tatay Digong. Sana yung kinarakot ni Tatay Digong na yun. 'Di ba? prioridad yung ayuda. Halos lahat ng ating budget papunta doon sa ayuda. Kasi ngayon ang gara parang tinuturuan tayong maging batugan. 'Di ba na sige buwan-buwan tumanggap na lang kayo ng ayuda. Yung ayuda na yan, ilan lang naman ang nabibigyan yan, hindi naman lahat. 'Di ba? Hindi naman kalahatan yan. 'Di ba? Ginagawa lang nilang pagpapalakas sa mga sarili nila yan. Mantakin nyo, wala namang pandemya, wala namang kalamidad, wala namang bagyo. 'Di ba? Nakakakain, nakakapagtrabaho naman lahat ng mga tao, nakakadiskarte, pero binibigyan mo ng ayuda. 'Di ba? Sobra namang ini-spoiled mo yung mga tao at parang kulang na lang gusto mo sabihin na diyan na lang kayo sa bahay niyo, magpalaki na lang kayo ng ano. 'Di ba? Kaya nga hindi mo malalason yung mga tao sa pagbibigay lang ng ayuda-ayuda. Kailangan talaga yung may pruweba ka, yung may ginawa ka. 'Di ba? Siguro matutuwa sa iyo yung mga taong batugan. Matutuwa sa kanya na namimigay siya ng ganun lagi. Pero yung mga tao na may isip, na alam kung ano ang ginagawa mo, is maiisip na nagpapalakas lang to. 'Di ba? Hindi naman kasi tama na mamigay ka ng ganyan. Wala namang emergency. Kaya si Tatay Digong noon, yung panahon niya, hindi sinanay yung mga tao sa ganyan. 'Di ba? Dahil kung ikaw mamimigay ka ng ayuda sa mga tao na nakakapagtrabaho naman yung mga tao, sayang lang. Dahil kumikita naman yung mga tao Magagamit pa yun sa mga susunod na pangangailangan, sa mga emergency. Magkakaiba nga ang ating pananaw sa mga ginagawa natin sa buhay at sa mga ating mga biases sa mga politiko.
pero hindi natin mawawala sa isip natin Yes. na iba pa rin na naging Pangulo si Duterte. Nagkaroon Yes. tayo ng basihan kung anong klase dapat ang nakaupo sa pagiging Pangulo. Yes. Yun ang insecurity ng administrasyon na ito ngayon. Kaya sila natatakot talaga sa mga Duterte. Kaya talaga pinipigilan nila na maupo sa susunod ng mga Duterte uli. Dahil nararamdaman nila yung lakas ng Duterte hanggang ngayon eh. Sa tatay pa nga lang, tapos na yung termino, hindi na presidente. 'Di ba? Pero yung init ng tao, hindi pa rin nawawala. 'Di ba? Hindi pa rin nawawala. Oh, kaya talagang natatakot sila, lalong-lalo na kay VP Sara, kung yan ay makakalusot papuntang 2028. Alam nila sa sarili nila na malakas ang mga Duterte, hindi lang nila inaamin. Hindi sila ganyang magiging agresibo, no, sa kakaganyan sa mga Duterte kung hindi sila kinakabahan o natatakot sa mga Duterte. Alam ko na alam nila yung mga balitang yan. Diba nalalaman nila yan? Kaya nga puspusan yung ginagawa nila kay BP Sara. Diba? Hindi nila magawa na tanggapin ng taong bayan na ang kanilang ginagawa ay para sa Pilipinas. Yes. Alam nyo, iba kasi yung feeling ng sincero at yung feeling ng Piling. talagang dahil napili lang maging Pangulo. Ayun. Kaya tayong mga Pilipino, alam ko, nag-aantay tayo, lalo-lalo na dito sa Luzon, nag-aantay tayo ng pagkakataon na makasama uli, marinig muli si dating Pangulong Duterte sa isang talumpati, kasama tayong lahat sa isang lugar. Mangyari man yun o hindi mangyari yun, tayo ay patuloy na mangangarap. Di ba? Kasi nga, namimiss natin yung kanyang mga salita, namimiss Yes. natin yung kanyang mga biro at yung kanyang mga patutsada tungkol sa nangyayari sa bansa natin. So, Tsaka si Tatay Digong kapag nagsasalita, hindi siya nakaka-boring. Oo, hindi siya nakaka-boring talagang ano eh. Matutuwa ka talaga sa kanya, talagang hinahaluan niya ng mga matitinding jokes. Diba? Lalong-lalo na kapag may binibira si Tatay Digong na politiko, no? Pag nabubuisit si Tatay Digong. Yun ang nakakatuwa eh. mga classmates, mga ka-DDS, wala akong masabi. Talagang salamat Cebu, mabuhay kayo, mabuhay ang Pilipinas. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin yung video kanina na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Madara Hug. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.